bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matang hilig, tungkuling mabanag. Buksan ang aming palat, sarili mag-ialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong palad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya tumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan-awa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binago sa mga nagpagdiwang namin ng iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pang magpakilanman at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, "Ako ay lilikha isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem ng aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong
sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway, ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak, nang iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay putayin. Ang Diyos ay sa atin, ating makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta'y hindi iginagalang ng kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa. At nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang nabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusap niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at ng mga kabalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago matay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapon, mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naalala ng ama na noong una na ang oras na iyon ang sinabi ni Jesus, magaling na ang inyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kabalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea. Pagpunta niya roon, buhat sa Galilea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, para po tayo ay magpatuloy sa atin pong paglalakbay ngayong pong panahon ng Kwaresma, ay may tanong po ako sa inyo. Meron ba kayong pananampalataya? Meron ba kayong pananampalataya? Itaas nga po kami ng may pananampalataya. Kapag wala kang pananampalataya, umuwi ka na. Bakit ka pa nagsisimba, di ba? Kaya po tayo nandito, sumasamba sa Panginoon, naniniwala sa Panginoon dahil tayo ay may pananampalataya. Pero mga kapatid, ano ang sukatan ng iyong pananampalataya? Naniniwala ka ba sa Diyos kasi dinidinig niya ang dasal mo? Naniniwala ka ba sa Diyos kasi lahat ng hiningi mo binigay niya? Paano kapag hindi niya binigay? Maniniwala ka pa ba? Paano kapag hindi niya pinagkaloob yung hangad mo ngayon, yung hinihiling mo, yung makapasa ka, yung gumaling ka? Paano kapag hindi niya binigay? Maniniwala ka pa ba? Kasi mga kapatid, ganito po ang kaisipan ng mga Hudyo para maniwala. Naniniwala sila dahil sila'y may napapala. Gusto nila ng signs. Gusto nila ng merong nakikita. Gusto nila, faith must be spectacular. Para bang palabas. Parang isang napakalaking magic na may konting drama. Pero mga kapatid, hindi ganon ang pananampalataya. Ang pananampalataya sa pantahan ng Diyos ay pagtitiwala sa Kanya na kahit walang gawin, kahit walang sabihin, nangyayari, nagaganap dahil nagtitiwala ka sa Panginoon. Tayong lahat, mga kapatid, sa mundong ito'y nagtataya. Ani mo'y isang napakalaking sugal sa kawalan. Pero kahit na ikay nagsusugal ng panalangin at hangad natin, nagtitiwala ka dahil malakas at makapangyarihan ng Diyos na nagkaloob sa atin ng regalong ito ng pananampalataya. Hindi ba mga kapatid, sa dinami-dami po nang nagpunta kay Jesus para ipakita ang kanilang pananampalataya at paniniwala, ito pong opisyal sa mabuting balita, ang tangi-tanging nagpunta sa Kanya na naghangad na pagalingin, hindi ang kanyang sarili, hindi ang kanyang kasiraan o kapintasan, kundi para sa kanyang anak na nag-aagaw buhay. Mga kapatid, hindi ba? Ganyan din po tayo. We always take the leap of faith kapag ka po ang anak natin ang nakasalalay, kapag mahal natin ang nag-aagaw buhay, gagawin natin ang lahat. We always move mountains for it. Bakit, mga kapatid? Kasi mahal mo eh. Gusto mong manatili, ayaw mong mawala. Ganyan din dapat, mga kapatid, ang Diyos sa ating buhay. Bakit ka ba naniniwala sa Kanya? Bakit ka ba nananampalataya? Hindi dahil meron kang napapala, kundi dahil mahal natin ang Diyos. At dahil sa pag-ibig natin sa Diyos sa ito, buong-buo na binibigay natin ang ating pananampalataya, ang ating tiwala sa Kanya. Kaya marapat lamang tayong tumanggap ng Kanyang biyaya. My dear brothers and sisters, ang galaw ng Diyos sa atin ay grasya. Ang galaw ng tao patungo sa Diyos ay pananampalataya. At sa ating pananampalatayang ito, hindi lang tayo nagtataya, inaalay natin ang ating buong sarili sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pag-ibig. Mahal natin ang Diyos, kaya ka naniniwala. Nagtitiwala ka sa Diyos, kaya ka merong matibay na pananampalataya. Ito ang pananampalataya natin. Hindi dahil meron kang napapala, kundi dahil mahal mo ang Diyos na lubhang dakila. Kaya po mga kapatid,
sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa sa pagkapatuloy ng ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, magkaroon ng linaw at kaganapan ang ating pananampalataya upang maipakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos na lubhang dakila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dahil sa pagtitiwalang tutugunin ng Diyos, Ama ng buong kalugod-lugod, ang ating mga kailangan kung tayo'y mananalangin sa Kanya ng may pananampalataya. Ilapit natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin nating tutugon, Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo ng mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman sa katawan, isip at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse, at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliliit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Itong Kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng pagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga mahal nating sa buhay na yumaon na ay magtamasa nawa ng walang katapusang gantimpala, bunga ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumampalataya sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming sugat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Yesu. Ako'y inilig at inaking labot. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya nang maipagkaloob. Mamahaling iyas, ginigintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon, ang aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagkasalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap naming iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak,
na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang lagi tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusat
pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa bang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa bang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Tut puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa bang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. Kristo, Kristo, ng buhay ko. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit
o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na April 3, 2025, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi, makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin. At siya rin yung magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat ng mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at Pambansang Dambana, maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.